So hello mga kasaka, meron tayong ibabahagi dito na kaalaman about sa pag-intercrop ng ating pananim. Dahil itong ating sili kasi mga kasaka, napiktuhan po ito ng bagyo. Ito po, bali 4 na linggo po na tuloy-tuloy yung pag-ulan. At napag-isip-isip ko na siyempre marami nang namatay at medyo nasisira na yung mga daon, naguhulog na sila. Meron po tayong ginawa ditong technique mga kasaka na gusto kong ibahagi na pwede nyo din ma-adapt. Kasi itong sili, sayang naman kung bubunutin natin dahil mahal po sa ngayon. Kaya ang ginawa natin dito is meron tayong nilagay na sitaw. At so kung mapapansin nyo mga kasaka, itong ating tanim na sitaw ay medyo malaki na siya at nilalampasan niya na yung ating sili. Bali ito na pala yung sili natin. Dati ito is naglagas po yung kanyang dahon dahil itong area na to ay nabaha po, no? Bali hindi naman siya totally nabaha, kumbaga na ano na din, syempre tuloy-tuloy yung ulan, na stress, tapos biglang umaraw, yun namatay po sila. At kung mapapansin nyo po, talagang kawawa po siya dahil namatay po yung kanyang stem, no? So, ganito lang mga kasaka yung ginawa natin. Para instead naman na malugi tayo dito, ay gumawa na tayo ng paraan para hindi na tayo tuluyang malugi at kikita pa tayo ng malaki yung ganitong technique mga kasaka. At sa pagtatanim pala ng gulay mga kasaka, tips ko lang po dahil galing po ako sa lugi dati, tapos ngayon is bumabangon na. Bali wag tayong magtatanim ng iisang cropping lang. Kumbaga meron tayong 4 o 3 variety ng crops like kamatis, talong, sitaw, ampalaya, sili, ganun. Kasi ito, katulad ngayon, meron akong ampalaya, sili at sitaw. So ito po, area na to, sitaw yan hanggang dun. So hindi po tayo basta-basta malulugi. Dahil yung 4 na yun o 5 croppings natin ay hindi po tayo basta-basta malulugi doon, dahil hindi naman sabay-sabay yun dapat nababagsak. Dahil meron at meron yung mataas na presyo at meron din yung mababa. Kaya sa ganong technique mga kasaka, I suggest na magkaroon tayo ng kaalaman about sa pagtatanim ng gulay, na hindi dapat tayo masilaw sa isang cropping na mahal lang yung presyo niya. Dapat meron tayong 4 o 5 crops sa area natin para hindi po talaga tayo malulugi. Ayun lang mga kasaka.